natin ang naging talakayan nitong si Senator Rodante Marcoleta, nitong si Sir Jen at nitong si Sir Benny Antiporda diyan sa saganang mamamayan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Dito sa video na to, rumekta na ho tayo. Wala ho tayong maraming tatalakayin. Gusto ko kasi pagka itong si Senator Rodante Marcoleta sumasalansan, wala na tayong maraming pasakali. Rumirekta ho tayo sa mga punto de vista niya. Rekta na ho tayo mga kababayan. Minsan makita natin ang personal. San, puntahan na natin. Yeah. Ito bang nangyaring, sa inyo pong paningin lang, personal nyo muna, San, sa inyo pong pagtingin kumbaga, hindi nakaplano, biglaan ba yung nangyaring walkout kahapon? Ako sa palagay ko, premeditated yun Oh, ganun mo ba? Kasi wala namang masama dun sa motion ng aming SP, Alan, dahil lang sabi niya, i-take up na natin sa floor. Opo. Ang kanilang pinagsisintimientuhan, ite-take up sa committee dahil doon ni-refer. Hindi pa nga organize ang committee. So paano mo i-refer? Sabi nila, hindi pa organize. Sino nag-refer? Kaya nga, may motion nga na i-take up. Sa kabatiran lang po ng ating mga kababayan, kasi kami po, mga pangkarano, hindi naman naintindihan yung rules ng Una, hindi naman natin alam yung rules ng Senado. Pag sinabi pong i-take up sa floor, ano pong mangyayari? Ano pong gagawin? Pag didebatihan namin sa floor, kaming lahat. Yung may kontra at saka isang ayon, so magdidebate. Magdidebate muna. Pagkatapos ng debate, merong magmo-motion to adopt. Okay, iba po yung i-adapt. Iba Kasi yung i-adapt po yung motion niya, di po ba? Ano po ba yung motion niyo muna? Teka lang muna, Sen. Yung motion ko nga is to introduce a particular amendment on Section 41. Opo. Na ito yung mangyayari. Na ang isang senador sa isang mahigpit na o ibang mga kaso o rason ay pwede siyang humalo, mag-participate o bumoto sa mga ginagawa namin sa plenaryo o sa komite sa pamagitan ng teleconferencing o video conferencing o anumang gamit na digital or remote. Yes. So pag-participate siya, maaari kung saan man siya naroon, pwede siya mag-participate. Yun naman, hindi lang naman para sa majority. Opo, lahat po kayo makikinabang. Halimbawa, yung isa sa kanila, hindi naman, huwag namang mangyari. Kunyari, nasa ospital. Pero gusto niya, dahil bill niya yun, halimbawa, gusto niya kahit paano marinig ang kanyang sasabihin. Pwede. Kasi ang physical presence niya, wala So pwede siyang mag-zoom kung gusto niya. O kaya, kahit phone patch lang, o mag-text siya. Kaya, so yun ang motion. Applicable sa aming lahat. Kaya lang, ang nakikita nung isa, dahil merong pauhuli na ng ombudsman o ganito, ganyan, kaya nyo ba kayo? Dahil nga napabalita. May napabalitang makukulong daw next week na... sabi ko, hindi tayo pwedeng mag-speculate ng ganon. Ngayon, ang ginawa ni SP Alan, kung pwedeng i-take up pagdebatihan na natin sa floor. So lahat pwedeng tumayo ngayon. Sige, ipagtanggol mo nga yan. Paano kung ako naman ang magtatanggol doon. Dahil ako naman ang may motion doon. Ayaw nila. Ngayon, gusto kong humanap ng isang magandang dahilan. Wala akong mahanap na dahilan kung ba tayo nilang makipagdebate. Ako meron akong nahanap na magandang dahilan, Sen. Kung ikaw wala kang mahanap na magandang dahilan, ako dito sa PH Update, hindi lang sa maganda, malupit na dahilan. Ang dahilan kung bakit tayo nilang makipagdebate, anak ng toko, lalamunin sila ng buhay nitong si Senator Dante. Ang takin mo, makakadebate mo itong si Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Ito talaga. Hinahalin tulad nga yan kay Miriam Defensor. Kaya natatakot po sila. Mataba ang utak nitong si Sen Dante. Hindi po sila tatagos dito sa mama na to. Pagdating sa mga argumento at punto de vista, hindi pa mantakin nyo itong si Ping Lacson, di ba? Harapan niya nag-privilege speech ka. Halika rito, tanongin kita. Takbo si Ping Lacson! Takbo si Ping Lacson! Privilege speech. Salita-salita siya doon. Flood control. Parinig siya kay Sen Dante. Tapos ka na. Halika dito. Usap tayo. Interpolate kita. Takbo. Aripa siya ng takbo. Ping Lacson na yon. Di ba? Ping Lacson na yon. Ngayon dito sa isa na to, hindi lang si Ping Lacson ang pinatakbo niya.
Yung 11 ay karipas nung nakita nila si Rodante Marcoleta, mga kadibate nila. Yun lang ang nakikita kong dahilan dyan. Bakit ka pumunta Duwag. roon? Bakit ka nagpaboto na senador? Oho. Ayaw mo bang makipagtalastasan? Ayaw mo bang Bilang senador, yun talagang trabaho niya, di ba? Ayaw bang Makipagdebate talaga. ipakita mo yung kaganapan na gusto mong mangyari. Seryoso naman tayo sa ating trabaho. Kung halimbawa may kaiba kang pananaw, edi sabihin mo. Ayun, oho. Paliwanagan ito. Ganon po yung nature ng trabaho ng isang senador. Oho. Hindi po trabaho ng isang senador na pagkatapos mo mag-deliver ng privilege speech na kung ano ang pinagsasabi mo, pag ikaw ay kanyang i-interpellate, tatakbo ka sa opisina mo. Pagkatapos pupunta ka sa media. Hindi po ganon ang senador. Hindi Dapat ganun. doon po sa plenary, parang lahat naka-record. Oo. First time kong makita na ika nga isang senador ginawa yung ginawa nitong si Ping Lacson. Na pagkatapos niyang bumira-bira sa floor, nung tatanungin siya, karipasu siya nung tumayo itong si Senator Rodante Marcoleta. Anong palusot niya? Pirma ka muna sa partial committee report. Saka ako tayo magtanungan. Di ba? Napakalaking sintu-sintu talaga ho nitong si Ping. Ayun, oho. Paano marirecord yung pinagsasabi mo ron? Oho. Magpaparatang ka, pagkatapos magpapasaring ka. Hindi po, dito po ito eh. Oho. Pero dun sa punto na para bagang binabanggit niya, hindi kayo magkaintindihan eh kasi iba ang pagkaunawa ng isang senadora, iba rin ang pagkakaintindi niya doon sa rules ninyo na idadagdag amendments na po naman ng rules ito sa napayagan, kayo nga na binanggit nyo, Natalakayin. natalakayin at kung ano man ang magiging resulta ng talakayan at ng debate, tsaka lamang i-adapt. Oo, pagkatapos na ng katakot-takot na Ayun, debate, kung oo. gusto nila matapos kami ng alas 12 ng gabi, Oho. pagkatapos, pag na-exhaust na lahat, napakinggan na lahat, tsaka lang merong magmo-motion, Oho. Madam President or Mr. President, I move to adopt Ayun. the motion. So yun po yung iminotion naman ni SP Cayetano na I-debate lang muna. magdebate muna tayo. Bakit po kinakailangan i-divide ang House? Kasi ayaw nila, may mag-o-object eh. So para makapagsimula kami, let us divide the House. Yun ang parliamentary practice. Ayun, i-divide ang House na Ibig sabihin, magdebate. oo, hindi. Papayagan nyo mag-debate. Pag sinabi nung presiding officer, Oo. division of the House. Yan, opo. So, sino ang pabor doon sa pagdebatihan na natin? Taas ang Yun, kamay. opo, yan, oo. O, titaasan na ganyan. Bibilangin ngayon. Nakuha ng may gusto, 10. 10, oho. O, sa panig nila, 8. O, di nanalo, magdebate kami. Majority rule, magdidebate muna. Magdidebate. Ganun yun. Ayun. Usapan muna. Akala ko pa naman, kaya Pinalalabo nila ngayon kung ano-anong sinasabi nila. Liwanagin po ninyo, tingnan po ninyo yung transcript, pakinggan po ninyo Ayun. yung motion ni Senator Alan Cayetano. Oho. Kaya ako nag-iisip, hanggang kanina, ano kayang mabuting dahilan? O ano kayang dahilan nila? Ba't ayaw nilang makipagdebate? Oho. Ba't ka nagpaboto na senador? Ayaw mo naman palang makipagdebate? Oho. Ba't naman kayo naparatangan ng ad hominem anya yan? Na para bagang minalidyo na yung kapwa Ano niyo po senador? ba ibig sabihin ng ad hominem na yan? Yung ad hominem, meron kang inaaglahi na kasama mo. Yan. Oho. Na imbes na sagutin mo yung issue, binabaling mo sa iba. Wala po akong pinagbabalingan na yun. Sinasabi ko lang, ang distinction po, kilalanin nyo kasi nagtatalo kami, pinipilit nila na mag-concentrate sa Section 24, Opo. in-invoke na nga yung 136. Na swak doon dahil yun ang mismong tumutukoy sa amendment ng rules. Wala nang iba. Ayun. Parang ganito yan eh. Yung isa, kung ano-anong halo. Ang dami. Opo. Parang kumbaga sa niluto, Chapso ito. chapso ito. Halo-halo yan. Halukay, di halukay. Halukay di halukay. Dito, tuyo lang. Wala nang iba. Specific po yun. Specific yun. Kaya special provision. Ayun pala Ngayon, ang tawag. pinakikilala ko sa abogado po kasi, pag binanggit na yung prinsipyo ng batas, yun pong special provision ang mangingibabaw. So wala nang debate dapat. Yun ang gusto ko sabihin. So ayun pala yung punto. Kaya Yun ang punto ko. Ngayon, kung sinasabi nila na ako ang lilibak, hindi. Kaya nga sabi ko kay Senator Risa, wag kayong gagawa ng ganong conclusion. Oho. Sinabi ko na kanina, hindi po pang mamali ito. Kailangan pong maglagay lang ng
ng distinction. Ngayon po, aminin po nyo, so hindi po nyo naintindihan ang distinction, wala na po akong magagawa. Ayun, kaya pa siya... Kaya pala gumaganon-ganon si Risa Hontiveros nung nagmamaroha siya. Gumaganon-ganon na siya eh. Papunta na siya doon eh. Kaya pala ito pinakikita sa telebisyon, Yan. na parang lumapit siya sa inyo eh. Siya lumapit sa akin eh. Opo, Alam mo oo. naman ako, hindi naman ako... Oho. Oo. Na parang nagpapaliwanagan kayo sa pangyayaring ito. Oo. Oho. Kasi sinasabi niya, hindi mo dapat sinabi. No, hindi kailangan kong sabihin yun eh. Oo. Nagtatagal tayo sa pagtatalo, pinipilit niyo yung Section 24, in-invoke ni Senate President ang 136. Oo. So doon napunta yung usapin. Ayun. Oo. So, hindi. So, ang nangyari ngayon, ayaw nilang makipagdebate, bigla silang nag-walk out. Ang tanong ko dito, bakit kayo mag-walk out? Oo nga po naman, oh. Ito ba'y... Alam niyo, sa tuntunin namin, pag pwede namin silang pa-aresto para bumalik eh. May ganun ba kayo? Oo, nasa rule namin. Pero hindi na namin ginawa. Siyempre, mabigat po yun, ano? Oo. Pero nasa rule namin. Kasi alam mo ang ginawa nila, umalis nga sila, nag-walk out. Naiwan si Tito Sen para siyang mag-question ng quorum. Yes. No, tingnan mo, okay. Quorum na. Bakit mo in-invoke whether or not we have a quorum? Alam mong mawawala ang quorum dahil umalis kayo. Ang quorum namin, Kuya Benny, 13. Opo, dapat. 13. So kung meron kaming, kung 11 kami noon, Opo. at sila naman ay siyam, Oho. o ilan yun? 20. 20. So, lagpas sa quorum. Yes po. Umalis ang siyam, Opo. 11 na lang kami, wala ng quorum. Oho. So, sa puntong questionan mo ang quorum, parang parang ikaw nang nanunuya sa amin eh. Oho. Kayo ang nagbigay ng kondisyon para mawala ang quorum, kasi questionin mo yung quorum. Oo nga, So, nag-alisan sila may lahat. bad faith dito eh. Oho. Hindi ganun ang remedyo ng parliamentary body. Hindi po ganun. Kailangan harapan po yun. Tapatan po ng pagpapaliwanagan sapagkat ang kinakailangan pong makinabang at taong bayan. Nakikinig po sila eh. Malalaman po ng taong bayan kung sino yung mas may kakayahan na panindigan niya yung kanyang gustong sabihin. Kahit na halimbawa hindi sila, ang taong bayan in general, maniwala kayo sa akin, alam nila kung sino yung tama. Opo. Meron nga po sila sinasabi na they may have the numbers, but we have the rules. Yun ang sinasabi nila ngayon. Kapag ganyan po ng ganyan, paano gugulong ang Senado? Parang... Paano magkakaroon ng next level na usapan dyan? Malalaman ngayon ng taong bayan, ano bang gusto nyo? Ba't ayaw kayong makipagdebate kasi? Wala namang masama. Ang sinabi lang nila, pagdebatihan natin ang proposal niya. Ayun. Bakit nakalimutan nyo nung kayo, on May 27, on February 23, 2021, Opo. nagpasa kayo ng resolution. Ito resolution number 658. Resolution to allow Senator Laila De Lima to participate in plenary sessions and committee hearings through teleconferencing, video conferencing, or other forms of remote or electronic communications. Ayan, specific Sino nakapirma rito? Opo. Drilon, Ontiveros, Pangilinan, Recto. Sa mga tweet, sila nagpasya nga. At saka specific yan. Tinukoy pa nga kung sino gusto nilang isama eh. Oho. Kasi nung time So ata yan, alam nila na nangyayari sa buhay ng Senado. Bakit nung sila, nakagawa sila, palagay ko nagdebate rin sila noon eh. kung sila Ba't sila, ngayon, tama kayo. ba't ngayon na ako nag-propose na pareho din, halos, ba't tayo nyo makipagdebate? Oho. Ano kaya kung halimbawa hindi ako nag-propose? Halimbawa si Senator Lito Lapid ang nag-propose. Ay, adapt na ho yan. Wala na debate siguro. Baka Hindi, makikipagdebate siguro. Akala nila hindi tatayo si Senator Lito. Yan. Huwag naman yung minamalit yung tao. Yes, Tatayo yun. Ay, upo naman. Oo. Kasi usapan namin, sabi niya, bro, pagka ako tumayo rito, Kapampangan tayo, ganun ho. nasa likod mo ako. Oo naman, sabi ko. Yung kaya ko namang itulong sa'yo, yung kaya ko lang naman, sabi ko. Pero teka lang, palawakin na natin siya. Ano bang importansya? Kung lang, inadapt nila. Ano ba? Tanggapin natin siya. Inadapt.
Sabi ko nga sa'yo, halimbawa, nandun siya sa Papua New Guinea. Opo. So physically, Ang wala sa siya. senador, opo. Oo. Kasi nangyayari naman nasa ibang bansa, di ba? O kaya, may sakit siya. Di ba? Sari-saring pangyayari na yung kanyang physical na presence ay hindi talaga niya maibibigay sa panahon na kailangan siya magsalita doon. At kailangan- Lalo na kailangan kung ng presensya. kailangan niyang bumoto. Di ba? Lahat ng pagkakataon na yon. Bakit tayo mo? Di ba sila, baka kayo isang araw malalagay din kayo sa ganyang Ang kasi, iniisip nila kasi, ay, pabobotohan nyo kanya si Senator Bato. Parang tawagan nila Bato Rule. Yun daw yung rules na yun parang unintended para kay Bato. Sana kung pinayagan lang nila na debatihan namin ito, lahat kami makikinabang. I'm sure ako makikinabang din sa kanilang mga ideya. Bakit naman hindi? Baka pwede pa nating i-amend ng konti yung aking amendment. Di ba? Oo, mas lalo gaganda pa po yun. Baka mapaganda pa natin. Kaya lang, kung kayo iiwas ng ganyan, alam po nyo, iniiwasan ninyo, ang pinakamandato ay binigay sa inyo ng tao. So, ang nalulugi dito, taong bayan. Ang pinag-uusapan lang, makipagdebate kayo eh. Umayaw kayo eh. Bigla kayong nag-walk out. Kaya ang tanong, sino nalugi? Di ba taong bayan? Ang kaibahan kasi ngayon, Sen, ang masarap panoorin kasi naka-live na sa social media ang pagdinig na sinasagawa po ng Senado, kaya nakabantay rin po ang taong bayan eh. Oo nga. At least nakikita nila kung paano sila nalulugi. Oo nga naman. Ba't nga? Kasi baka hindi nila alam na ang pag-uusapan pa lang, pagdidibatihan pa lang. Kaya nga po binibigyan ko ng emphasis eh. Akala ko pa naman, kaya kayo magdi-divide, ay parang i-adapt na yung motion ninyo. Mabuti naman na-emphasize mo. Kasi kanina, Opo. pagdating ni Kuya Benny, ang sinabi niya kagad sa akin, ba't naman kasi i-adapt nyo na? Hindi nyo lang pagdibatihan. Yun na Mamaya na natin kako pag-usapan yan. So hindi pa pala i-adapt. Ang Hindi motion nga. na pala. Pagtalunan nyo muna, ano ba Pag-uusapan kagaganda pa. ng motion na ito? Mas maganda pa nga itong sinasabi ko sa iyo kanina, itong Journal number 75, nasa plenary nga eh. Wala nga pagtatalo, wala nga debate, inadapt ka agad eh. Inadapt ka agad. Ayun. Bagamat ito pala ay nirefer sa Committee on Rules, bagamat nung time na may rule pa Committee on Rules, kasi ngayon nagbago ng pampamunuan, hindi pa buo yung Committee on Rules, mas okay nga palang ang plenaryo ang mag-usap. Lahat na Kagaya nga ng sinasabi ko, lahat pwedeng mangyari kapag in-invoke na yung plenary. Ayun. Dahil ang plenary, ang pinakamataas na kapangyarihan na gumugobyerno sa gagawin namin sa buong Senado. Hindi pa Bakit mo ipipilit pa yung committee nang dahil lang gusto mo lang maging technical lang dahil na-i-repair lang doon? Binalik na nga eh. Sa pamagitan ng motion, dito na natin ite-take up. Saan mo kukunin ng katwiran na pipilitin mo pang mag-walkout? Nasasabihin, nire-railroad ninyo. Di ba? Ayun. Noon pala... Anong railroad? Pag-uusapan nga, railroad ba yun? Minamadali nga. Anyway, noon palang time na yun sa inyo, binabanggit nyo, si Senadora Lala de Lima pala ay sumulat sa Senado na payagan na siya ay makaboto sa mga crucial bills. Kaya nga mayroong Nilathala. resolution. So, ang ibig ko sabihin, kaya ko lang sinasite ang dokumentong ito, sila alam nila ang pangangailangan sa ganung mga pagkakataon. Opo. Hindi ko lang alam dahil wala pa naman ako doon kung paano nila pinagdebatihan para hindi ata natupad ito. Bagamat hindi ho na ipasa at hindi ato sa mga ayon sila diyan. Ayun nga, wala na akong kinalamanan. Sinasabi ko lang, sila alam nila ang katwiran sa likod ng motion ko. Dahil silang nagpasimuno nito, di ba? Ayun. At saka sa makabagong teknolohiya, Sen, mukhang kailangan na talaga ngayon yan. Bakit nga? Diba? Tingnan, bakit ang House of Representatives, na kung saan ako galing, Opo. pwede silang bumoto online. Meron na inadapt na ho ba? Pinapatupad na nila ngayon sa rules ng Kamara? Nandun ako. Hindi ba? Okay. Nangyari na yan nung panahon pa ng ng COVID at saka ngayon. Yun ho kasi naman, may COVID, ABS-CBN lahat Kaya nga, kung halimbawa nagdebate lang kami, pati yung salitang force majeure, paliliwanag ko sa kanila. Hindi lamang dahil sa disaster, hindi lamang sa bagyo. Opo. Pwede kong i-discuss yun eh. Kung pinayagan lang nila na pagdebatihan namin para lumawak lahat ang kaalaman tungkol dito,
at katapos-tapusan makikinabang nga ang taong bayan na nakikinig Oho. sa ginagawa namin. Ayun. Ay kung magdebate, talagang namang nagkaubusan ng lakas, at least na-exhaust nyo ang lahat ng kaalaman. Yun lang naman ang importante dito eh. Yung madinig ang bawat panig. Opo. Katapos-tapusan, hindi naman po pwedeng magdebate kami hanggang sa araw ng paghuhukom. Tama. Merong papasok na mekanismo, Oo. sasabihin ng presiding officer, let's divide the house. Oho. Yun na yung pagbubutuhan dyan. Yun. Yun na yung... Yun ay katitigil. Pero hindi mangyayari yun hanggat hindi nagkaroon ng malaya at exhaustive na paliwanagan ng bawat panig. Oho. So sinong makikinabang? Di ba taong bayan? Oho. Tama po yun. At higit makikinabang din lahat kayong mga senador in case Tingnan mo na lang. Oh. Pinayagan ng COMELEC, internet voting. Di ba? Yes po. Oh. Bago pang internal, merong mail, may voting by mail. Yes po. Oho. Sa pagkatid, lahat ay tinatry. Yes. Tinetake advantage natin ang modernong technology na kung saan ang mamamayan ay hindi lang makinabang kung hindi mag-participate Oho. doon sa mga bagay na kinakailangan ng kanilang paghatol. Oho. Yun. So bakit naman ito? Kami-kami lang. Mag-walkout ka pa. Oho. At saka... So ang tanong ko lang, Opo. anong dahilan ba't ka nag-walkout kung hindi Ayun. premeditated? Ibig sabihin, kung ayaw nila, okay, sige kayong majority. Pero kakasangkapanin namin ang isang paraan. Oho. Mag-walkout kami. O, kayo po mananagot sa taong bayan. kasi ang Sasagutin niyo po yan. last point, sabi nila, kasi daw parang bago daw yung motion na yan. Kaya dapat daw, bigyan sila ng isang araw. Parang, di ba, doon sa rules nga ata, one day. One day nga lang, sinabi ko sa'yo, May 11 pa nga, pinropose ko na yan eh. Opo, hinain nyo na. Oh. May 11. So, hindi bagong motion ito? Kung mapagbasa ka nga, sasabihin lang bagong motion, kaya ano lumapit siya sa akin. Sabi ko, ma'am, hindi po bagong motion. Di mo narinig, sinabi ko, I am reiterating my previous motion. Kahit na wala pa kayong kopyang nakuha, maliwanag naman dalawang linggo na yata ang nakararaan. Oho. Hindi mo pa nakita yung motion na sinabi ko? Naman. One day lang ang pinag-uusapan dito. Sa akin, 2 weeks na ang nakaraan eh. Ano pang katwiran ang gagamitin mo? Yun ang tanong ko eh. Para mag-walkout ka? Pero hindi naman ito subject for ethics complaints, ano? Sabi ko nga sa'yo, pwede silang maaresto eh. Kaya lang hindi na dapat hindi, yan. hindi na siguro dapat. Pero yun. dapat, Oo. kaya nakalagay sa rules namin na pwede kayong ipa-aresto dahil lang ginawa nyo, hindi tama. Naaresto ka ba kung tama ang ginawa mo? Oho. Yan ang punto dito eh. Ano, wala po nakalagay naman kung NBI ang aresto. Baka si Trillanes nakalagay. Ay, Di ba naman. talaga, Kuya Benny? Oho. At least malinaw po yung bagay na yan. Wala na tayong oras ha? Opo, Meron eh, pa. habol Meron pa. Mga 3 minutes. Ito yung pinaka-importante. Oo. Siguro, yung mensahe niyo po, Senator, kung paano paano pa natin pagtatagpi-tagpi Para etong makapag-move on. unti-unting napupunit na Senado. Si Jen, baka kaya sagutin nyo. Sige nga, Jen, purbahan mo nga. Aha. Mag-aabang na lang ako, Sen. Aabangan ko na sa susunod na kabanata. Aabangan Hindi, ko lang. si Kuya Benny yan, alam mo, by nature, peacemaker yan. Yes po naman. Aha. Ba't di ka mag-suggest? Kasi Hindi po, nakikinig sa'yo yung minority. Kasi sa akin, baka hindi nila ako pakinggan. Ang For obvious nakikita po reason. natin dito, kasi nung panahon na tayo po yung nagko-cover pa dyan sa Senado, kapag merong ganyang Bakit ka issue, nagko-cover? Ano ka ba? tayo po isang ampaslupang reporter nung Reporter araw. lang tayo. Reporter ka. Oo, ampaslupa dahil golf po ang laro natin nung araw. Ngayon po, kapag meron pong ganyang issue, immediately, Hampas bola naman yun. Hindi naman pasok. hampas po, puro lupa tinatamaan. Ang immediately ang ginagawa po riyan, nagkakaroon ng nag-recess or sinususpend para ho pag-uusapan. No? Yung presiding officer at kung sino yung Senate President at yung mga majority floor leader, mag-uusap-usap, o ganito, ganyan. So makikita nyo po na nandun sila sa gitna, nagkukumpul-kumpul, at sa halip na hiyain yung kapwa nila senador, makikita mo na magkakaroon ng mutual Aha. na unawaan sa bawat isa. Sana na may magkaroon ng ganon, no? Sa nakikita ko kay SP Alan, he was trying, no, na to
Countdown. Bagay sa Monday Diba? daw, Sen. Tutuloy yung atang debate, di ba? Monday. Kasi nga yung kailangang ma-resolve nga yung pag pinipilit mo yung 24, ini-invoke yung 136, doon napupunta yung problema eh. Kaya gusto ko sanang kilalanin nila, meron pong distinction yung dalawa na yan. Sana po wag nyo nang ipilit dahil ito po ay general provision. Ito po ay special provision. So sa ilalim po ng prinsipyo ng batas, na ito po ay basic na basic, kung kayo po ay merong background talaga sa batas, ang palaging mangingibabaw yung special provision. Special provision. So pumayag na kayo na ito ang gamitin natin at sinabi nga ng ating Senate President, i-take up na natin ngayon. Magdebate na tayo ngayon. Nakahanda naman po yung movement, si Senator Marcoleta. Nakatayo na nga ako ron eh. Well, Wala namang gustong tumayo. Nang-away na sila ng nangaway. Pagkatapos kami pa ngayon, sila ngayon nagpapaawa. Parang sinasabi nila na gusto raw naming i-railroad. I-railroad ba yung ito nga yung sinasabi kong journal number 25 page 2000. Ayan, tingnan ninyo. Pinakamuling bahagi ng journal na ito. Walang debating naganap. Inadapt kagad. Ang amin nga hindi debate bago i-adapt eh. dumaan sa proseso. Ayun. Anyway, Sen, ako, suggestion ko, sa Monday, paghandaan na lang na magkabilang panig kasi doon na magdidebate siguro naman. Dito sa bahagi ng video natin na to, sumegway naman ho tayo sa mga punto de vista nitong si Atty. Salvador Panelo. Kaugnay sa mga kagahanapan sa Senado. Ito na ho mga kababayan. Game. Attorney Sal, any comment po sa kanyang pagbisita sa Japan? Nako, ito si Japan to. Unang-una, anong ginagawa niya sa Japan? Ano Nako po. Nagbiyahe ka na naman. Kaya mo lang naman. Naglagalag na naman. Ng bansang ito eh. Nagpapasarap ka na naman sa Japan, Mr. President. Sarap Yan ang dyan. problema. Unang-una, Ang sarap pwede naman dyan, muna niya Dre. ipadala ang ating ambassador, ang ating Secretary of Foreign Affairs, o kung ano pa mang mga dapat na ayusin o kontratang bubuuin doon, pwede naman yung mga subordinates niya. Hindi kailangan siya. Lalong-lalo pa nga, ang kanyang rating ay bagsak na bagsak. Yung lumabas ng rating ng SWS, minus 15 na siya. It's a drop of, kung hindi tayo nagkakamali, over 13%. Yes, attorney. Ang laki Grabe. ng binagsak. Hindi pa man niya nare-realize na ang taong bayan ay talagang diskontento, dismayado sa kanyang panunungkulan. Walang mangyayari niya sa ginagawa niya. Talagang lalong, siya na ngayon ang pinakamababang, ewan ko kung mas mababa pa yung Presidente Arroyo sa kasagsagan ng pagbagsak niya. Pero, i-check mo nga yan kung anong pinakamababa ni Presidente Arroyo. Dahil minus 15. Sobrang 15, baba. negative. Minus 15. Biro mo yan. Kaya dapat, at this time, magkaroon na siya ng realization. Sa isa pa, napansin ko, mas marami yung wikang English niya sa kanyang speech. Mag-Pilipino ka, Presidente Marcos. Yan. Para naiintindihan ka ng taong bayan. Pero napansin ng iba, Attorney Sal, kung magtatagalog siya, medyo nauutal siya sa pagsasalita ng Tagalog. Paano? Malalalim ang ginagamit niya. Yung speechwriter niya, hindi marunong. Binabasa niya lang naman eh. Kailangan yung simpleng lingwahe lang. Nahihina ang mga speechwriter niya sa wikang Pilipino. Ayan. Marami, Ito pa mga isa, Attorney tisi. Sal. Mariingi tinanggi naman ng Malacanang ang mga lumulutang na espekulasyon na may nilulutong term extension para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagtanggi sa umano'y no election o no el scenario para sa 2028 elections. Ayon sa Palasyo, malinaw na isang diversionary tactic lamang daw ito upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malalaking usapin sa bansa. Alamin natin sa ulat ni Ina Mortel. Reaction ni PBBM nung sinabing hindi daw siya daw yung nagano ng Noel. Ano pong reaction niyo doon? Dinahawa na rin siya sa mga balat kayo. Walang una. Alam po ninyo yung term extension yan.
Nagtataka nga ako at na-amuse. Natanggi ng tanggi. Wala namang masama na mag-usap kayo sa charter chains. Lumang issue na yun, matagal na. Marami ng pagtatangka ang ginawa at palaging hindi nagtatagumpay kasi ayaw ng taong bayan. Kaya hindi na ako nagtataka na they keep on trying. Ito naman mga bugoy na to. Tanggi pa ng tanggi. Alam niyo, pag tumatanggi kayo, ang ibig sabihin, guilty kayo. You don't have to be guilty if you're discussing charter change. Kasama yan sa demokrasya. Kaya nga kahit na palagi kayong bigo, sige pa rin kayo. At yung Noel na yan, di ba ang programang ito nagsimula na most likely magkaroon ng Noel kung hindi nila makuha ang impeachment conviction. Dahil kung ang layunin mo talaga, sirain yung mag-amang Duterte at i-disqualify mo yung kanyang anak. Ano pang gagawin mo? Di Noel. Kaya lang, siguro iniisip nila pag deklara tayong batas militar, baka lalong mag-alsa ang bayan. Ay talaga mag-alsa ang bayan. Kaya dito na lang tayo sa Noel. Constituent Assembly. Ipaguhin natin ang saligang batas, i-extend natin, extend ang term ng presidente, ng mga senador. O yan ang ginagawa nila. Ito naman si kapatid ng presidente. Yan naman napakahilig niya sa publisidad. Kahit na basta makakita siya ng pagkakataon na maihayag, mailabas ang kanyang pangalan at muka sa mass media, gagawin niya yon. Kaya wala namang bago doon sa mga ini-expose niya. Ito naman mga senador, nakakatawa rin ang mga kilos nito kontra, para sila mga bata. At sarap pagpag-uumpin ng mga ulo ng mga ito. Kawawa naman ng bansa natin. Kaya nga ba gusto ko i-abolish ang Kongreso Yeah. Useless na entity yan Yan. Kaya nga, Attorney Sal. Pero mamaya pag-usapan din natin yan sa mga nangyari sa Senado mamaya. Pero bago po muna yan, patuloy ang sinagot ng isa sa mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang tanong ng Department of Justice kung saan ang eksaktong kinaroroonan ng mambabatas. Bakit alamin natin sa ulat ni Sheena Torno? Attorney Sal, maaari ba talagang makompel ng ang isang legal counsel mula sa DOJ yung kung saan naroroon ng isang, for example, ito kay Senator Bato? Hindi yan ang issue. Ang issue, pigilan nyo muna yung mga bibig nyo, ang dadaldal nyo, kay mga abogado ni Senator Bato. Sa halip, mag-aral muna kayo kasi hindi puro publicidad ang nasa isip nyo The less you talk, the better for your client. Mag-aral kayo para hindi pa mali-mali yung mga inihahain nyo sa korte. Ganun lang kasimple yun. Marami ng mga pagkakataon na mali. Like yung, di ba, pinuna natin yung isang abogado niya na inunahan pa yung defense team ni Inday Sara, nag-file ng petition sa Korte Suprema. Nagsawsaw pa. Hindi pinabayaan na dapat pabayaan na lang yung defense team kasi magagaling yung mga abogado ni BP Sara. Pero inunahan niya pa para makakuha siya ng publisidad. Marami. Sabi ko, di ba tanda mo yung paglusog ng QJC? Ayaw ko kung nakapile siya ng kaso Kitore. Matagal ko na di ba? Isang buwan na hindi pa nagpapile na kaso samantalang mali ang ginawa ni Torre. I wonder what happened to that case or if he ever filed that case. Pangatlo, pinuna ko na naman siya. Binibigyan niya ng 2 linggo si Trillanes na napatunayan. Sinungaling na nga hindi ka pa nag-file ng kaso. Ayaw ko kung nag-file na ngayon. Puro publisidad ang nangyayari. Naku, kawawa naman mga kliyente nito. Ayan, Attorney Sal. Maraming Nako salamat po. po. At sa ibang balita naman, pagkakaisa sa Senado ang panawagan. Ito, si Senator Lito Lapid sa wakas. Kasabay ng kanyang paglilinaw sa issue na mananatili siyang miyembro ng minority bloc. Samantala, nagtalaga na ng mga bagong opisyal at miyembro ang ilang mahalagang komite sa Senado. Alamin natin sa ulat ni Ayan, Attorney Sal. Ano pong masasabi ninyo sa naging pahayag
ni Senator Lito Lapid? Wala. Wala namang Wala wala namang kwenta. katuturan na yung mga pinagkagagawa nila dyan. Hindi na lang sila mag-concentrate sa kanilang mga trabaho. Mga bata. Marami kasing nakapansin sa kanya kahapon, Attorney Sal, na sa wakas ay yun nga, nagsalita na siya sa lahat or sa kabila ng lahat ng mga nangyayari. Pero ito talaga yung pinaka-highlight kahapon na nangyari, Attorney Sal, dahil muling uminit ang tensyon sa Senado kasabay ng pagtalakay sa mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang umiiral na panuntunan upang payagang makaboto at makadalo ang lahat sa sesyon via online ng mga senador, lalo na sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ngunit tila napikon daw ang minority senators. Alamin natin kung bakit sa ulat ni SMNI News. Yan po, Attorney Sal. Ano pong masasabi nyo sa nangyari kahapon sa Senado? Ganun pa rin, para mga bata. Alam po ninyo, yung issue na naman. Yan ang problema kasi pag naggalal tayo ng mga hindi dapat karapat-dapat na sa Senado, talaga makakita kayo ng circus dyan. Wala talagang wala nang pag-asa tayo pagdating dito. Kasi kaya ina-advocate ko, kailangan mga elektorado natin nakapag-aral ng formal. Kaya natutuwa tayo sa survey ng Octa Research. 53% na ang bilang ng mga Gen Z at millennials sa elektorado. Ibig sabihin, ito yung mga nakapag-aral Kaya mag-i-improve. Hindi na ibuboto nila yung mga nagmamagaling-galingan. Merong isa dyan. Akala mo, May nonchalant, Attorney. may mga pa-English pa siya, mga pa-ura-ura. Sus Mariose. Alam po ninyo, yung rules, kung ano yung rules ng Senado, pwede kong palitan yan. Kung ang bilang ng boto nyo ay lamang kayo doon sa mga ayaw, mapapalitan yan. Ganun lang kasimple yun ang pinag-uusapan nila, bigyan ng karapatan na sumali sa mga online. Discussion itong mga senador kung wala. Unang-una, hindi ko nga maintindihan, dapat din yung pinag-uusapan yun. Kasi, pag ikay halal na senador, pwede nga mag-participate in whatever form. Kasama na yung online. At yung sinasabi nila na kaya daw ginagawa yun, kasi marami na nakademanda ikukulong. Kahit nakakulong na yan, para sa akin bilang abogado, meron pa rin karapatan yan. Sapagkat hindi pa sila convicted Kademanda lang kahit pa nakakulong. Mga senador yan. At ang trabaho niyan, sumama dyan sa mga deliberasyon sa Senado. Kaya dapat nga hindi na pinag-uusapan yan. Kumbaga, kasama yan sa trabaho na pwede mong gamitin ang online para mag-zoom ka, para makasama ka sa deliberation. Hindi dapat ipagbawal yan. Senador ka At kahit pa nakakulong, uulitin natin kahit ka pa nakakulong, that will not divest you of your duty as a senator. Since pwede ka naman mag-zoom, at hindi payagan hindi na kailangan humingi ka pa ng sa hukuman. Bakit? Naman kung sumali ka sa makaka-apekto ba yun? Sa pagkakulong mo? Tatakas ka ba dahil sa pag-zoom mo? Wala. Puro kabalbalan lang yung mga pagkontra. Dapat talaga. For as long as you're a senator and you're not expelled from the Senate or you're not convicted, kasi pag convicted ka, kasama doon yung perpetual disqualification from office. Which means, pag na-convict ka, hindi ka na senador. So wala ka ng karapatan. Pero until such time, you have the right, the duty, and to give your insights, your thoughts, your opinions on an issue being deliberated in the Senate. Yun, malinaw. Ganun yan. That applies also to members of Congress and House of Representatives. Kaya nga, kung sana'y natili na lang sana sila muna, Attorney Sal, para pag-usapan yung paano ka lang yun. Pero ang nangyari kasi kagabi, nag-walk out sila. Sana kung napag-usapan pa nila yun,
naintindihan nila kung ano yung nasa rules na yon, attorney. Kasi nga, kaya ayaw yung mga iba dyan sa minority. Hindi lahat, hindi lahat. Kaya ayaw nila yan sapagkat akala hindi nila alam na kahit kasi pag ang feeling nila, yung mga kontra na baguhin, pag nakakulong ka, hindi ka na po pwede. Ay hindi, pwede pa rin ho yan. Kahit dalhin yun sa Korte Suprema. Pwede kang sumama dyan sa online. Eh, di ba nung pandemic, Yes. di ba nag-participate sila? Kasi nga, there is a reason for such. Hindi sila makapunta. O kaya, since meron naman means of communication, hindi gamitin mo. Bakit kailangan pagbawal? Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita, tuluyan ng sasampahan ng Ombudsman ng kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan kasunod ng rekomendasyon ng DOJ. Sasampahan na rin umano ng kaparehong kaso si Senator Joel Villanueva. Paglilinaw naman ng Ombudsman, hindi nila pinupunteriya ang mga majority senators. Yan at iba pa sa report. Ayan, Attorney Sal, ano po yung reaction nyo doon sa sinabi niya na hindi naman nila iniisa-isa yung mga nasa majority senator, attorney, pero ano pong komento ninyo doon, attorney? Tama naman siya na hindi tinatarget ang majority kasi yung mga kaso laban doon sa mga senador na binanggit niya, tinatarget niya na nung nasa minority pa yan eh. Di ba? Minority pa sila doon eh. Naririnig na natin yan. Demanda si ganito, demanda si ganon. Puro lang naman daldal din siya. Hindi naman niya rin dinidemanda. Katagal-tagal. Kumbaga, tina-trial by publicity mo rin yung mga yan. Sinisiraan mo na sinisiraan by announcing na magpapile ka ng mga kasong plunder and all that stuff. Para sa akin, i-file mo na para mabigyan ng pagkakataon yung mga senador na sinisiraan mo na ipagtanggol ang kanilang sarili. Habang totoo na pag pinail mo, makukulong ka agad dahil plunder. Pero pwede ka naman mag-file ng bail. Kung walang katotohanan yan, ang hukuman bibigyan ka ng bail. Kaya ang problema puro everyone wants publicity for themselves. Kaya yan ang nangyayari. Ayun na nga mga kababayan, pinanood ho natin yung interview na yan itong si Atty. Salvador Panelo dyan siya. Itawag kay Panelo. Maraming salamat to. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.